si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Sa ikalawang pagkakataon, muling sumabog ang Bulkang Bulusan nitong Martes ng gabi na tumagal ng 77 minutes o katumbas ng 1 oras at 17 minuto. Yumanig ng 66 na beses ang bulkan na nagbuga ng 548 tons ng asupre at 70 meters na plume. Nakarinig rin ang ilang mga residente ng malakas na pag-alingaw-ngaw ng pagputok ng bulkan. Nasa alert level 1 pa rin ng Bulusan kung saan may tsansang muli itong pumutok. Kaugnay nito, ilang residente ang lumikas papunta sa mga evacuation centers upang pansamantalang manuluyan habang nag-aalboroto ang naturang bulkan. Samantala, nagresulta sa pagkakasabat ng milyong halaga ng sigarilyo ang pinagsanib na operasyon ng Bureau of Customs o BOC at Philippine National Police o PNP sa karagatan ng Santa Cruz Island. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC at Philippine National Police o PNP ang isang motorbangka na may kargang hinihinalang smuggled na sigarilyo sa karagatan sakop ng Santa Cruz Island sa Zamboanga City. Ang nasabing operasyon ay kasunod ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa smuggling. Ayon naman sa ulat, nahinto ang bangka matapos mapansin ng mga otoridad ang kahina-hinalang aktibidad sa dagat. Dito nabigo ang mga sakay ng bangka na magpakita ng kaukulang dokumento para sa kargamento, dahilan upang ito'y suspetsahang kontrabando. Matapos ito, isinagawa ang pagsanib puwersa ng BOC at PNP kung saan natuklasan ang inventaryo na may 50 master case at 23 rims ng Bravo brand na sigarilyo. Tinatayang nasa 2.8 million peso ang halaga ng mga nasabat na sigarilyo, habang nasa 150,000 pesos naman ang halaga ng bangka. Ang mga sigarilyo ay inilagak sa isang warehouse ng customs na mahigpit na binabantayan habang inaantay ang legal na proseso. Samantala, ang mga nahuling individual ay nasa kustodiya ngayon ng Zamboanga City Police Station 11 para sa karampatang investigasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinag-iingat naman ng Department of Health o DOH ang publiko sa Air Quality Index, bunsod ng haze na nararanasan sa ilang lugar sa Quezon City at probinsya ng Rizal, dulot ng insidente ng sunog. Ang karaniwang indicator ng Air Quality Index ay Particulate Matter 10, micromotors o PM10 at PM2.5. Ang mga pangangati sa upper respiratory tract gaya ng sinus at lalamunan ay dulot po ng PM10, habang pag-atake ng hika at cardiovascular problems naman ang dulot ng PM2.5 dahil kaya nitong makapasok sa baga at dugo. Maaaring i-monitor ang Air Quality Index sa inyong mga lugar sa pamamagitan ng local government units at Department of Environment and Natural Resources. Inaabisuhan naman ng DOH ang mga individual na sensitibo sa air pollution o may mga hika, pulmonary disease at iba pang similar na kondisyon na maging handa sa kanilang mga iniresetang gamot, habang pinapayuhan ng publiko na bawasan ng exposure sa haze at magsuot ng face mask. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Panibagong pagputok ng Bulkang Bulusan, tumagal ng higit 1 oras, ilang residente lumikas. Veteranong mamamahayag, patay matapos barilin sa kanyang mismong bahay. Philippine Embassy sa China, pinagpapaliwanag kaugnay ng pagpapaluwag ng travel restriction ng Pilipinas sa Taiwan. Anti-endo bill, 100 pesos wage hike, patuloy na inaapila ni Senator Villanueva para maisabatas. BOC at PNP nasabat ang bangkang may kargang 2.8 million pesos na smuggled na sigarilyo sa Zamboanga. Protest boats, malaking tsansa na isulong ng mga Bisaya-speaking areas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.